Halika't sabay natin panoorin ang isang British action horror film mula noong 2022 na pinamagatang The Lair. Sana ay matuwa po kayo. Sa unang eksena ng pelikula, ay pinaalam sa atin ang tungkol sa pagbagsak ng US Air Force ng isang napakalakas na nuclear bomb sa isang liblib na rehiyon ng Afghanistan. Sinasabi ng mga opisyal na pahayag na ginamit ang bomba upang sirain ang isang pangunahing kuta ng rebelde sa lugar. Gayunpaman, may mga kumakalat na tsismis tungkol sa mga nakakagambalang aktibidad sa mga oras bago ang pambobomba. Sa kasalukuyan, ipinakikilala ang mga mandirigmang piloto na nagngangalang Captain Kate Sinclair at Johnson mula sa Royal Air Force na lumilipad sa Afghanistan nang bigla silang inatake ng mga Afghani insurgent group. At nataman ang kanilang sasakyang panghimpapawid, ang dalawang piloto ay lumabas mula sa kanilang mga upuan at nagparachute sa lupa. Kaya lang nawala ng malay si Kate sa nangyari, kung saan naranasan niya ang isang pangitain ng kanyang ina at anak. Di nagtagal, ginising siya ni Johnson ngunit napalibutan sila ng grupo ng mga armadong rebelde. Naramdaman ang kanilang pagdating, kaya sinenyasan ni Johnson si Kate na magpanggap na patay habang siya ay tumalikod upang harapin sila. Sa kasamaang palad, ito ay naging sanhi ng kanyang kamatayan nang matamaan nila siya. Nang lapitan ng isa sa mga rebelde si Kate, mabilis niyang inilabas ang kanyang baril at pinaputukan siya. Pagkatapos ay ginagamit niya ang kanyang katawan bilang pangharang upang di siya tamaan ng bala. Matapos matagumpay na lipulin ng mga kalaban, nagpaalam si Kate sa kanyang ka-team bago makipagsapalaran. Sinusubukan niyang makipag-ugnayan sa kanyang base, ngunit hindi siya nagtagumpay. Samantala, isa sa mga rebelde ang tila nakaligtas sa barilan. Kaya agad siyang nagradyo para magpapunta ng backup. Di nagtagal, napansin ni Kate ang mga rebelde na papalapit sa kanya sakay ng kanilang mga truck, na nagudyok sa kanya na humingi ng tulong sa isang lugar ng bunker. Ang pinto ng bunker ay minarkahan ng isang tanda ng babala sa Russian, na hindi niya maintindihan. Nakalock ng husto ang entrance door at bago niya ito masubukang buksan, pinaputukan siya ng mga rebelde. Mabilis na nagtago si Kate sa likod ng isang metal na lalagyan at gumanti ng putok. Sa gitna ng matinding bakbakan, nagpaputok ng rocket launcher ang isa sa mga rebelde na naging dahilan kaya nabuksan ang gate ng bunker, at kaya nagkaroon ng pagkakataon si Kate na makalusot sa madilim na lugar. Kinuha niya ang kanyang glow stick at umakyat sa basement para iwasan ang mga humahabol sa kanya. Habang siya ay nakikipagsapalaran ng mas malalim sa lugar, nakakita siya ng mga karagdagang Russian sign, ilang kama, at isang hanay ng mga gas mask. Di nagtagal, napadpad siya sa isang naaagnas na katawan, na tila sa isang scientist. Sa isang mesa, nakakita siya ng ilang Russian note at isang portable hard drive, na pinili niyang dalhin. Sa isang maikling pagsisiyasat, napagtanto niya na isa itong testing lab para sa mga paksa ng tao, na makikita sa pagkakaroon ng maraming pod na naglalaman ng mga katawan. Hindi nagtagal, pumasok din ang mga rebelde sa lab. Pare-pareho silang nababagabag sa mga nakikita nila sa loob. Sinamantala ni Kate ang kanilang distraction at bumagsak ang isang lalaki bago inagaw ang kanyang baril. Sa gitna ng barilan ng magkabilaan, nabasag ang isa sa mga pod, na naglabas ng isang humanoid figure. Habang nauubusan ng bala si Kate, pumasok siya sa isang ventilation duct sa pagtatangkang makatakas. Di nagtagal, ang nilalang ay nagising, na nagpapakita ng sarili bilang isang mahabang kuko, gutom sa laman na halimaw. Agad nitong pinatay ang isa sa mga rebelde at kinakain ang kanyang laman. Samantala, nahuli ng isang rebelde si Kate, ngunit matalino siyang gumamit ng flare para makatakas. Pagkatapos ay umakyat siya sa basement ngunit sa sandaling makarating siya sa itaas, hinawakan ng isa sa mga lalaki ang kanyang binti. Sinubukan ni Kate na pumipiglas sa pamamagitan ng pagsipa sa kanya, ngunit sa sandaling yon, lumitaw ang isang napakalaking nilalang at pinatay ang lalaki ng mabilisan, na labis na ikinabigla ito ni Kate. Sa sobrang takot, tumakbo siya patungo sa exit door at unti-unting nakatakas sa pagkakahawak ng nilalang. Ngunit nakalulungkot, nasugatan siya sa proseso. Kasunod nito, nagpaputok si Kate ng ilang putok upang lumayo ang halimaw at ilock ang pinto gamit ang mga tanikala. Pagkatapos ay hinarap siya ng isang rebeldeng nagngangalang Kabir, na naghihintay sa kanyang mga kasama. Gayunpaman, nagmamadali siyang umatras nang makita ang nilalang. Sa kabila ng kanyang pinsala, nagsimulang maglakad si Kate sa disyerto at kalaunan ay nakarating sa isang kalsada. Pagkalipas ng ilang oras, natagpuan siya ng isang pangkat ng mga sundalong Amerikano, na ipinadala upang hanapin ang mga nawawalang piloto. Inihatid nila siya sa kanilang base camp, kung saan nakilala ni Kate si Major Roy Finch, ang commanding officer. Ikinwento niya sa Major ang nakakatakot na pangyayari, ngunit hindi naniniwala ang officer sa kanyang kwento. Pagkatapos, kinuha niya ang hard drive mula sa kanya. Di nagtagal, pumasok si Sergeant Tom Hawk, at tiniyak si Kate, ngunit hindi pa rin nakikinig ang Major. Sa gitna nito, natagpuan din ng batalyon si Kabir at dinala siya sa kampo para sa interogasyon. Pagkatapos, tinulungan ng isang medic na nagngangalang Kip si Kate na gamutin ang kanyang mga pinsala. Sa panahong ito, sinabihan niya si Kabir na magsalita, dahil nasaksihan din niya ang napakapangit na nilalang,
ngunit ang lalaki ay nananatiling tahimik. Ilang sandali pa, pumasok si Tom sa tent at tinanong si Kate tungkol sa nakita niya sa bunker. Naalala niya ang karatula sa pinto ng bunker at ginagamit ang kanyang photographic memory upang i-describe ito. Mukhang walang nakakaintindi, maliban kay Kabir, na nagsali ng teksto na, huwag buksan, ipinaliwanag niya na ang mga Sobyet ang mga utak sa likod ng sitwasyong ito. Nang marinig ito ni Tom, naniniwala siya na ang bunker ay dapat na humigit kumulang 30 taong gulang at walang tao ang makakaligtas sa loob ng ganoon katagal na panahon ng walang mga supply. Bilang tugon, iginiit ni Kabir na anuman ang nasa ibaba doon ay hindi tao. Sa gabi, mas maraming nilalang ang lumalabas mula sa kanilang mga pod at kalaunan ay lumabas sa bunker. Samantala, sa base camp ng militar, nakatanggap ang major ng sulat mula sa kanyang superior na nagpapahiwatig ng kanyang voluntaryong pag-discharge. Bilang resulta, nagpasya siyang gamitin ang hard drive na nakita ni Kate bilang panglaban sa superior. Sa kabilang banda, tinanong ni na Kate at Kip si Kabir, na nagpapaliwanag na hindi niya binaril ang kanilang sasakyang panghimpapawid at isa lamang siyang driver na nagtatrabaho para sa mga rebelde upang protektahan ang kanyang pamilya. Sa labas, binabantayan ng mga sundalo ang anumang mga rebelde. Biglang nawala ang isang sundalo at napansin ng isang halimaw, na nagudyok sa kanya na alertuhan ang lahat. Mabilis na pumwesto ang buong unit at nagpaputok. Gayunpaman, ang mga halimaw ay masyadong mabilis at nagagawang umiwas sa mga bala. Pinarating ni Tom ang katakot-takot na sitwasyon kay Major, na pagkatapos ay sinubukang tumawag para sa backup. Ngunit sa kasamaang palad, ang kanilang tore ng radyo ay nawasak na ng mga halimaw, kaya nawalan sila ng communication. Nagsisimulang tumiindi ang sitwasyon habang ang mga sundalo ay nagsimulang maging biktima ng mabilis na paggalaw ng mga kalaban. Lumabas si Kip upang tulungan ang mga sugatang sundalo, na hinihiling kay Kate na bantayan si Kabir. Ilang sandali pa, isang napakalaking nilalang ang pumasok sa medical tent at sinakol si Kate gamit ang mahabang dila nito. Sa kabutihang palad, nakuha ni Kabir ang isang kutsilyo mula sa isang chest at pinutol ang dila ng nilalang bago ito sinaksak hanggang sa mamatay. Kasunod nito, muling sumama ang dalawa kay Tom at sa iba pang mga nakaligtas. Pagkatapos, nagpasya sina Tom at Kip na iligtas ang Major, na nakakulong sa isang buhay o kamatayang labanan sa isa sa mga nilalang. Naabot nila siya sa tamang oras at pinagbabarilang nilalang, na pinipigilan ang pagkitil ng kanyang buhay. Nang mapagtanto ang napakaraming bilang ng mga halimaw na ito, nagpasya ang koponan na maghanap ng kanlungan sa loob ng isang walang laman na lalagyan ng kargamento. Habang ang isang sundalo na nagngangalang Dave, ay sinusubukan i-unlock ang lalagyan, isa pang nilalang ang naglulunsad ng isang pag-atake. Ngunit sa pagkakataong ito, mabilis na tumugon si Kate, tumalon sa ibabaw ng nilalang at gumamit ng palakol upang mapatay niya ito sa mga pagampas sa ulo nito, kung saan si Tom ang nagbigay ng panghuling strike. Pagkatapos nito, ang mga nakaligtas ay pumasok sa lalagyan at nagpas siyang maghintay doon hanggang umaga. Habang nasa loob ng lalagyan, tinanong ng mga sundalo si Kabir kung may alam ba siya tungkol sa mga halimaw. Bilang tugon, ibinahagi niya na sinalakay ng mga Ruso ang kanilang bansa noong nakaraan matapos dumaong ang bituin sa disyerto ng Agani. Sa mga huling araw, nagsimulang maglaho ang mga taga-nayon sa gabi at ang kanilang walang buhay na mga katawan ay natuklasan kinaumagahan. Sa paniniwalang ito ay isang uri ng ligaw na hayop, nagpasya ang ama ni Kabir na tugisin ito, ngunit sa sandaling umatras sa mga Sobyet, tumigil din ang mga pag-atake. Sa kasamaang palad, sa oras na yun, ang nayon ay nawalan na ng 46 na katao, kabilang ang ama ni Kabir. Kinabukasan, maingat na lumabas ang grupo mula sa pinagtaguan, nalaman nila na kinuha ng mga halimaw ang mga bangkay ng kanilang mga kasamahan. Kasunod nito, hinanap ng mga sundalo ang paligid at sinusuri ang bangkay ng isang halimaw. Dinala nila ito sa medical tent, kung saan nagpatuloy si Kip para magsagawa ng pagsusuri. Ang kanyang mga natuklasan ay nagpapakita na ang nilalang ay nagtataglay ng mga ngipin ng pating at isang makapal na balat na nagsisilbing sandata ng nilalang. Pagkatapos ng masusing inspeksyon, napagpasyahan ni Kip na ang mga nilalang ay hindi makayanan ng sikat ng araw dahil sa kanilang mga katawan na kulang sa adaptasyon sa UV rays. Bilang karagdagan, binuksan niya ang katawan ng halimaw at nabigla nang malaman na mayroon itong mga organ na katulad sa tao. Nataranta ang lahat ng marinig ito, ngunit doon na sinabi ng Major na ang mga nilalang na ito ay hybrid na may halong tao. Humingi siya ng paumanhin kay Kate at ibinunyag na alam ng mga nakatataas ang tungkol sa bunker. Ayon sa Major, nagsimula ang lahat noong 1979 nang ang ilang mga Sobyet ay nakatagpo ng isang alien spaceship sa Afghanistan, na tinawag ni Kabir bilang isang bituin. Sinalakay ng mga Sobyet ang Afghanistan dahil kailangan nila ang dayuhan na DNA upang maisama sa mga paksa ng pagsubok ng tao. Ngayon ang grupo ay walang sapat na gasolina, dapat silang maghanap ng ibang paraan upang makatakas. Ang kanilang pag-uusap ay biglang naputol ng muling nagising ang nilalang at naglulunsad ng isang pag-atake. Hinawakan nito si Kate gamit ang dila, habang nakikipaglaban din sa iba pang mga sundalong sumusubok na tumulong sa kanya.
Sa desperadong pagtatangka na patayin ng nilalang, isinakripisyo ni Major Roy ang kanyang sarili sa pamamagitan ng paghawak ng 2 granada at pagsingil sa halimaw. Sa resulta, inihayag ni Kate na nang hawakan siya ng nilalang, naramdaman nito na parang inuubos nito ang kanyang mga iniisip, posibleng sinusubukang basahin ang kanyang isip. Pagkatapos ay iminumungkahi niya na pasabugin nila ang buong bunker. Sumang-ayon dito ang mga sundalo at nagpasya din silang palayain si Kabir. At hiniling ni Kabir na sumama sa kanila, na nagpapahayag ng kanyang nais na ipaghiganti ang pagkamatay ng kanyang ama. Kasunod nito, ang 7 nakaligtas na sina Kate, Tom, Kip, Dave, Kabir, Jade, at Jones, ay gumawa ng matapang na desisyon na pasabugin ang bunker gamit ang anumang mga bala na natitira sa kanila. Pagdating sa site, pumasok sila sa loob at nagtanim ng ilang time bomb. Ngunit nang malapit na silang umalis, ibinaba ni Kate ang kanyang locket, kaya uminto si Tom upang ibalik ito sa kanya. Sa sandaling yon, lumitaw ang isang halimaw mula sa likuran at hinila si Tom pababa sa basement. Sa paniniwalang nawala siya sa kanila, ang natitirang bahagi ng koponan ay naghahanda para sa pagpapasabog. Gayunpaman, ilang sandali bago i-trigger ang remote, nakipag-ugnayan si Tom kay Kate at inutusan ng team na magpatuloy sa kanilang plano. Mahigpit niyang sinabihan ng mga ito na huwag siyang hanapin. Ngunit hindi sumang-ayon si Kate sa kanya at nagpas siyang pumasok sa loob upang iligtas siya. Ang iba pang mga miyembro ng koponan, sa una ay lumalaban, pero sa huli ay sumang-ayon din sa pagpilit ni Kate, na kinikilala na gagawin din ni Tom ang alinman sa kanila. Pagkatapos nito, sumakay ang grupo sa isang sirang elevator at ibinaba ito ni Kip sa pamamagitan ng paggamit ng lubid mula sa kanilang sasakyan. Makalipas ang ilang sandali, ang radyo ni Kip ay nakakuha ng frequency alert na nagbababala sa lahat na lumikas sa lugar sa loob ng susunod na 20 minuto dahil magkakaroon ng missile strike. Agad niyang ipinadala ang impormasyon sa iba pang miyembro ng koponan, ngunit nagpasya silang magpatuloy. Sa limitadong oras, naghiwalay ang grupo para mas mabilis na masakop ang lupa. Kaya lang, biglang nakaharap ni Tom ang isang halimaw sa harap niya at hindi nagtagal ay hinawakan siya nito sa dila nito. Mabilis na kumilos, kinagat niya ang dila nito at kinuha ang kanyang kutsilyo para saksakin ito hanggang sa mamatay. Sa sandaling yon, napansin niya ang isang patay na katawan ng isa sa kanyang mga nawalan ng buhay na sundalo, kaya't isinara niya ang kanyang sarili sa baril ng sundalo at lumabas. Pagdating ng koponan sa lab, kinikilala ni Kabir ang mga nabubulok na katawan sa mga mesa bilang mga nawawalang tao mula sa kanyang nayon. Habang tumitingin sa paligid, nakakita si Kate ng isang palayok sa dingding na hindi niya nakita noon. Binuksan niya ang ilaw, para lamang matuklasan ang isang malaking alien, like na nilalang na lumulutang sa loob, na buhay pa. Di nagtagal, nakipag-ugnayan si Tom kay Kate upang malaman ang tungkol sa kanilang eksaktong lokasyon at sa wakas ay muling nakipagkita sa koponan. Sa loob, napansin ng team ang mas maraming nilalang na napipisa mula sa kanilang mga pod, na nagudyok sa mga sundalo na magmadaling umatras. Isinara nila ang pintuan ng pasilyo, ngunit kailangang may manatili sa likod para panatilihing nakasara ang pinto. Sa isang pagkilos ng pagiging hindi makasarili, nagboluntaryo si Jones para sa tungkuling ito, na nagpapahintulot sa natitirang bahagi ng koponan na makatakas. Habang tumatakbo sila sa corridor, nakita ni Jade ang presensya ng paparating na mga halimaw at bilang resulta, nangakong mananatili siya sa likuran para harapin sila. Pagdating sa elevator, napagtanto ng team na nawawala si Jade. Kaya, nagpasya si Tom na bumalik para sa kanya, na nagtuturo sa kanyang koponan na magpatuloy nang wala siya kung mabibigo siyang bumalik sa loob ng 2 minutong window. Sa kabilang banda, nakipag-away si Jade sa isang halimaw at sa huli ay nagtagumpay ito. Gayunpaman, hindi nagtagal ay nakaharap siya ng isa pa. Sa oras na dumating si Tom sa eksena, huli na ang lahat, si Jade ay naging biktima ng pagsalakay ng halimaw. Kinuha ni Tom ang isang tool sa harap niya at nilabanan ang nilalang gamit ito. Samantala, sa pasilyo, hindi na mapanatili ni Jones ang kanyang pagkakahawak sa pinto, kaya binitawan niya ito at nagpasabog ng bomba, na nagdala ng ilang halimaw sa kanya. Narinig ni Tom ang pagsabog at agad na nagtago sa loob ng isang compartment bago pa man pumasok ang apoy sa silid, na ikinamatay ng nilalang. Ang mga miyembro ng koponan, na naghihintay sa elevator, ay inaatake din ng mga halimaw. Dahil dito, inutusan nila si Kip na hilahin sila pataas. Gayunpaman, lumilitaw na nakikipaglaban si Kip sa mga rebelde, na ngayon ay pumapasok sa loob ng sasakyan. Nagawa ni Kip na pabagsakin ng isa sa mga rebelde at i-activate ang elevator para umakyat. Ngunit sa kasamaang palad, ang elevator ay natigil, na naging dahilan upang ang sasakyan ay itinaas sa halip. Tinangka ni Kip na ihinto ang sasakyan habang umiiwas din sa mga bala ng mga kalaban. Sa ilalim ng basement, ang mga miyembro ng koponan ay desperadong lumaban para sa kanilang buhay, ngunit ang trahedya, si Dave ay sumuko sa mabangis na pagsalakay. Hindi napigilan ni Kip ang sasakyan, kaya wala siyang pagpipilian kundi ang umiwas sa daan at isuko ang sarili sa mga rebelde. Ang truck ay bumagsak sa basement, na nagresulta sa pagkamatay ng lahat maliban kay Kate, na nagawang makatalon sa tamang oras. Di nagtagal, muling nagkita si Kate at Tom,
Kinuha ng dalawa ang wire ng elevator para makaakyat. Sa paglabas mula sa bunker, nakita nila ang mga rebelde sa bingit ng pagpatay kay Kip. Nang makaakyat sila, agad sila nagpaputok at pinabagsak ang mga ito. Makalipas ang ilang segundo, nasaksihan nila ang pagbagsak ng isang fighter plane ng missile sa paligid. Dahil dito, ninakaw ng tatlo ang sasakyan ng mga rebelde at tumakas. Isang napakalaking pagsabog ang nangyari, ngunit hindi ito umabot sa mga sundalo, bagamat tinutulak nito ang sasakyan sa kalsada. Naniniwala si Kate na ang pambobomba ay nagmula sa gobyerno upang maalis ang mga ebidensya tungkol sa pagkakaroon ng bunker. Gayunpaman, hindi siya nag-aalala dahil ibinigay ng Major ang hard drive sa kanya bago siya namatay.